Miss Cora, kayo po bilang isang ekonomista po, pag-usapan muna natin yung mga unang tungkol po sa budget na pinakamalaki po syempre last year, no, 6.793 trillion. Pero unfortunately, marami po doon ay hindi nagastos dahil nga po dito sa nangyaring flood control scandal. DPWH was supposed to have 530.9 billion na projects, pero dahil maraming takot na maggawa ng mga flood control, baka sila po ay kasuhan, bumagsak ang ating employment rate. So let's take it from there po, Ms. Cora. What is the current state of our employment rate? Talagang maraming Pilipino po ang nagrereklamo, walang trabaho, ang kinikita nila ay hindi sapat, inflation is sky roof. So kayo na po, where do we begin? Okay, siguro dahil Sona nga, nag-prepare ako ng mga slides nung mga promises ni BBM nung nangampanya siya nung 2022. Tapos i-compare natin yung kung ano talaga yung mga katotohanan. Siguro pakita natin yung slide sa ating audience. Oh, sige, okay. Ayan, there. Okay. So yung Promises. una, ayan, yung pinakaunang pinaka-headline promises niya nung 2022, in-emphasize niya yung national unity, sama-sama tayong babangon muli. Pero ang nangyari, 2023 pa lang, tumiwalag na si VP Sara, no? Ang description ni VP Sara, there is political toxicity and execrable political power play. Tapos, syempre, nalaman natin na pinadala nga yung ama ni VP Sara sa The Hague. So talagang divisive issue yun. Yes. Ikalawang headline promise niya, yung continuity with some of President Rodrigo Duterte's policies. No? Umpisa pa lang, ang pinakaunang tinanggal niya yung Anti-Corruption Council. No? And then, kinancel niya yung railway project sa Mindanao at saka yung subway project sa Luzon. Tapos, isa pang promise niya yung independent foreign policy, pero kitang-kita natin na he took a one-sided foreign policy in favor of the US. Okay? At tinolerate niya yung mga atake sa China ni Gilbert Teodoro at saka ni Jay Tariela. So yun yung una, no? Ikalawa, sa industry at saka sa agriculture. Tama ba yun? Yung susunod na slide. Next slide. Okay. Yes, industry and culture. So sabi niya, prioritize industrial, agricultural, and tourism sectors for job creation. Pero ano ba nangyari? Yung industry nung 2025 grew by only 1.5%. Okay? And bumagsak pa to ng 0.1 nung first quarter this year. Naku. Okay? Yung agriculture, umangat siya ng 1.2 noong 2023, 1.5 2024. So mababa yung angat ng agriculture, no? Medyo umangat ng mas mabilis nung 2025 pala, sorry. Pero ngayong first quarter ng 2026, bumagsak na naman siya ng 0.2. So wala pa rin nakikitang resulta diyan, ano. Tapos yung tourist arrivals, nag-peak yan ng 2019. Sa 8.3 million. Noong 2025, umabot lang ang ating tourist arrivals sa 5.9 million, which means bumagsak siya ng almost 30%. Okay. So, malayo na naman sa katotohanan yung kanyang promise doon. At syempre, ang pinaka-headline niya talaga ay 20 pesos per kilo ang bigas. Pero makikita mo dyan sa chart na yan, walang bumaba sa 30 pesos per kilo. Siguro may mga sa areas na yung mga ganon, pero hindi pang kalahatan ang nabibigay ng benepisyo ng gobyerno. Tapos, isa pang, sa susunod na slide, yung next slide, please. Next slide. yung sa ekonomiya, sabi niya, susupport ko yung micro, small, and medium enterprises via tax amnesties, lower taxes, and holidays. Okay, dito may partial delivery siya. Okay, yung Create More na policy niya na pinirmahan noong 2024, so may mga reforms doon nung corporate income tax, binabayata to 20%. Pero walang specifics about tax amnesty. So medyo kulang pa siya doon. Tapos doon sa reduce poverty,
medyo nakakabahala yung survey ng SWS kasi sabi niya, more than 50% or 52% of Filipino families consider themselves poor. Ganyan. So, ibig sabihin, walang pagbabago, no? Okay, so sa susunod na slide, Yeah. Economy and employment. Ayun. sa employment naman, ayaw man Bumaba nga yung Oo. 6%, Diba? ano? So makikita mo, sa yung GDP growth natin ay bumagsak talaga. Yeah. So ngayon first quarter, wala pang crisis dyan ng langis ha. First quarter kasi yung crisis ng langis pumasok yan end of March na eh. Ma'am, if I may interject para po sa mga ordinaryong tagapakinig natin at tagapanood, ano po in a nutshell ang GDP, ang Gross Domestic Product? Ang gross domestic product, yan yung pagsukat ng buong ekonomiya natin. Yeah. Okay. So, pag umakyat yan, ibig sabihin maganda yung takbo ng ekonomiya. No? Pero ang nangyayari ngayon, yun nga, so bumagsak siya to 2.8% na lang ngayong first quarter. Yeah. Okay. Galing yan nung fourth quarter last year, 3% lang. maliit. So, talagang makikita mo pababa yung trend nung full year nung 2025, 4.4%. So, previous year, kaya pa niya nag 5%. No? Kasi dito natin talaga nakikita na yung effect ng corruption sa gobyerno kasi hindi nga natatamasa ng mga Pilipino yung benepisyo ng mga ginagastos ng gobyerno. Oo. Okay. Tapos so kaya makikita mo yung employment bumaba. So yung unemployment rate mo 4.8. So mga ilang hindi ko mabasa. Ang unemployment rate po natin mula Ay. 2026. Ayun, Ayan, so okay. yan. So 2.5 million yung ngayong Mayo, no? So galing yan sa 2.4 million. So ibig sabihin tumaas Dadagdagan yung pa. dumami na walang trabaho. Itong underemployed, yan yung nagtatrabaho sila less than 8 hours. Okay? Oo. So ibig sabihin mga contractuals yan. Isa sa mga headline promise ni Pangulo ayusin niya yung contractual issue, no? Pero yung kita mo 6 million pa rin ang contractuals or at least yung mga nagtatrabaho Ma'am, ng papasok part-time. po dyan yung endo? Yes. Oo. Yan. Kasi walang mga benepisyo yan eh. Wala yan SSS, wala yan PhilHealth, yung mga benefits, ganon. oo. So, napakarami niyan, 6 million. So, pag inad mo yan at saka yung unemployed, more than 8 million, million. 8.54 million. So, dahil sa pagtaas ng mga bilihin, mahihirapan mag-cope talaga yung mga kababayan natin. Correct. Sa next slide, Next slide. Yan. Housing. So sabi niya, we will build 6 million Oo. homes. Okay? Alam mo ba yung 6 million homes, ang cost niya na more than 10 trillion. More than So, 10 trillion. Oo, kung talagang magpapatayo siya. Pero ngayon, ang naipatayo or finance siguro ng Pag-ibig or whatever is only 423,000 homes. So malayo pa sa 1 milyon. Parang binawi na niya yan eh. Kasi di ba sinabi ni former Dosud, si Aguzar, impossible na nga. Impossible Oo. na, So oo. they became realistic and then they said 1 million. Parang Yes. binaba. So now they're at 423,000 pa lang. Oo, Okay. compared to his promise of 6 6 million, oo. So yung sa susunod na issue, pakita ulit natin yung slide. Next slide. Ayan. So sabi niya, we built 5,500 flood control projects. Pero many of them ended up as ghost or uncompleted or substandard projects. Correct. Kaya ngayon, grabe yung mga baha, no, maski saan. Tapos na-uncover nga yung massive corruption dyan sa flood control issue. Oo. Okay, so next slide. Okay. So improve ease of doing business. Paano ka naman magnenegosyo dito? Ang taas ng inflation. In fact, ang inflation natin ang pinakamataas sa Asia. Wow. At 6.4. Yung ibang, alam mo, this is already after nagkaroon na tayo ng krisis sa langis, ha? Yeah. Yung ibang bansa sa Asia, hindi tumataas ng 4% ang inflation nila. Wow. Kasi nakokontrol ng gobyerno nila yung pagtaas ng presyo. More or less, yung iba kasi nagbibigay ng subsidy. O kaya meron na silang, yung iba nagpo-produce naman talaga sila ng langis. Langis, oo. Tapos, syempre, pag tumaas ang inflation, tataas din ang interest rates. At isa pa, ang piso ay nanghina na to Nako, its ito na lowest. nga. No? Yes. So, 61.847. So, dahil dyan,
alam mo yung business confidence, bagsak talaga minus 25.2. Kaya kanina, pinapakinggan ko yung sinasabi ni Presidente na mataas ang kumpiyansa. Naku. Naku. Oo. Talagang Ako rin, oo. ang Nako. layo sa katotohanan. Kaya tingnan mo yung foreign direct investments, bumagsak ng 59% ngayong April. 250 million na lang ang pumasok, samantalang dati billion ang pumapasok. 250 million na Million, lang ang oo, pumasok. for April. No? Oo. So, yun. So, and then sa healthcare budget, so, sabi niya, increase healthcare budget. Pero tinanggalan pa nila na 60 billion ng PhilHealth. Oo. Di ba? Kaya sabi ng Supreme Buti na Court, lang binalik. isoli nyo. Pero hindi correct. pa natin alam talaga kung naisoli. Kung naibalik di na, ba? oo. Although sinabi nila, okay, sinoli na, pero nasa ng pruweba talaga na naisoli na yan. Yan. So, I think Okay. yung susunod dyan, may susunod May pa bang susunod. slide sa Next promise? slide. Investments. Ito na yung sa pangungutang. Gusto niyo na bang pumunta dito? Oh, o sige. may mga tanong pa kayo sa mga No, promise? I want you to show it to show everything first, and Oh, then sige. after that let's discuss it what time allows, kung ano na pwede natin mapag-uusapan, kasi interesting nga itong nakita niyo yung utang di ba? Okay, Oo. sige. So, pakita natin yung slide. Kasi, kaya ako ine-emphasize yung utang. Kasi meron pang matagalang epekto ito sa mga Pilipino. Oo, susunod na mga henerasyon. Oo, sa mga susunod na henerasyon. Kasi tingnan nyo ang utang natin ngayon ay 18.5 trillion. 18.5 Trillion. trillion. Okay. So, tumataas yan ng mas mabilis kesa sa ekonomiya. Yeah. Okay. Nakikita nyo, di ba, mas mataas yung growth ng utang kesa dun sa growth ng GDP. Yun yung ating ekonomiya. 9% nung January to May, tapos yung first quarter natin, 2.8 lang. So again, Yeah. para po mas mataas ang ating pang-utang utang natin. Ang kesa- pangungutang. Pangungutang. Kesa sa pagtaas ng Yan. ating ekonomiya. Ekonomiya. Okay? In fact, ang ekonomiya natin nanghihina. Yeah, Yun yung trend. bumababa. Pero utang Hihina. pa rin tayo ng utang. Oo, mataas pa rin ang pangungutang. Tapos syempre mataas dyan ang interest rate. Oo. Kaya kung titingnan mo, pag dinivide mo yan sa population natin, kada Pilipino, meron ng utang na 162,000 pesos. At no? yan po ang Pilipino ngayon. Nasa 112 million. 112 million. Oo. So, tumaas yan galing sa 148,000. So, pinapanganak pa lang may utang na. Correct. Ganyan. Diyan pa lang na nanay, may utang na. At tataas pa yan kasi yung sa susunod na slide, Next slide, please. yan. Ito pala yung compare yung utang dun sa GDP, yung ating ekonomiya. Kaya makikita niyo, buhat nung 2020, tumaas yun dahil nga may pandemic, no? Yeah. So, nag-pump prime yung Duterte administration, kaya nangutang sila. Pero dapat, bumagsak na yan. Kagaya ng previous years ni Duterte, pabagsak yung debt to GDP. Pero dahil nga pababa yung pagtaas ng ating ekonomiya, tapos tuloy-tuloy yung pangungutang. Kaya yan, yung debt to GDP na ratio, tumataas. Oo. Okay. Sa susunod na slide, ayan, dito, makikita natin. Sorry yan, daming numbers. Pero kasi maigi na nakikita natin yung kabuuan ng kwento Oo. So, yung nakalap hindi. Pwedeng teka. palakihan. Oo, pwede bang palakihan ng konti Palakihan pa yan? ng konti. Ito yung mga, yun na Hindi yun na na, daw. okay. Oo, So, binayarang yung utang. yung binayarang utang natin ay umabot ng 1.1 trillion pesos. Okay. So, yung principal niyan, tumaas yan ng more than 100%. Yung principal. Tapos, ang mas yung nakakapanghina, yung binabayaran nating interest, kasi more than 400, magkano ba? Yung interest last year was 864 billion. That's just to pay the interest. Interest Ilang pa lang percent yun. kaya yun? No? 864. What is the principal? Magkano yung Yung talagang principal, utang natin? last year, ang binayaran natin, 1.1 trillion. So, halos 80% ng principal, yung interest. Grabe. Oh. Tapos, yung principal nga this year, umakyat ng 100%. No? From January to May, umakyat siya ng 100%. Yung interest, umakyat ng 17.9%. Oh.
di ba ang GDP natin umakyat lang ng 2%. 2.8. Oo. So, kaya makikita mo talaga, napakalaki ng pangungutang, yung mabilis masyado yung pag-angat ng pangungutang natin kumpara sa ating ekonomiya. At isa pang nakakabahala dyan, itong nakapula, no? Yung revenues natin, yung kinikita natin from taxes, Yeah. January to May, 2 trillion pesos. Okay. Okay? Taxes. Okay. 2 trillion Pero ang binayaran natin utang ay 1.1 trillion. Okay. Pangbayad lang sa so, utang. di ba, more than one half ng kinikita ng gobyerno, pambayad Bayad lang lang ng ng utang. Oo. So, kaya Disproportionate talaga, no? disproportionate. Oo. Tapos, every year, yung deficit mo, yung ginagastos, kumpara dun sa kinikita, lumalaki yan by 1.5 to 1.6 trillion. Okay, kaya ang program deficit ngayon, yung pinakailalim na numero, ay 1.646 trillion. Oo. Okay. So, yan ang dadagdag dun sa 18.5 trillion. So magiging halos 20 trillion na. Yes, oo. Nakakasakit ng bangs. Di Ma'am ba? Orca. Di ba? Ano ba yan? Nakakasakit ng ulo talaga. Yun. So, medyo mahulugan ka ng buhok. Oo. Malalagas ang buhok mo, hindi mahulugan. sorry. Malalagas yung buhok. Okay. Oo, malalagasan ka. Oo. So doon tayo sa susunod na slide. Mas interesting yon. Okay. Dito, kinumpara ko yung pangungutang ng tatay niya at saka yung pangungutang ngayon ng ating presidente. Okay? Kasi kung natatandaan nyo, nagkaroon tayo ng debt crisis na malala nung panahon ng ni Marcos Martial law. Sr., no? Martial law. Nung martial law. Oo. Kasi talagang lumobo yung pangungutang noon kumpara sa ekonomiya at saka wala tayong masyadong international reserves noon. Kung Correct. titingnan mo yung international reserves noon, 2.5 billion. Pero yung dollar debt na nakalap ni Marcos Sr. ay 28 billion dollars. Oh. Okay? Oo. Pero, punta tayo ngayon sa anak, no? So, ang total debt nga ng gobyerno ay 18.5 trillion. Pero yung nautang lang ng gobyerno ni Marcos pa lang, 5.12 trillion. Kumpara mo yan doon sa tatay, 395 billion. Maski sabihin mong, may inflation yan at saka, 30 years ago, 40 years ago. Oo. Sobrang laki niya na. Oo. At swerte na lang siya talaga kasi meron tayong OFW Yun. remittances. Oo. Kasi nung panahon ng tatay niya, hindi pa uso mga OFW, kaya konti lang ang dollar reserve. Kaya ngayon, yung reserves niya, kaya pang bayaran yung utang. Pero kung palaki ng palaki ang utang na yan, mauubos yung reserves na yan. Correct. Oo. Kaya yan ang inaalala ko at lagi kong sinasabi na kaya pa ba natin na patagalin ang termino niya kasi lalaki pa ng lalaki yung pangungutang natin at ang magbabayad niyan ay ang future generations. So ako, nangihinayang din doon sa kinikita ng mga OFW remittances, yung mga dollars na pinadadala nila dito. kasi ginagamit na lang sa pambayad ng utang. Oo. Yung nangyari kasi nung time ni Marcos Sr., nung nagkaroon na ng debt crisis, yung lahat ng dolyar nun, hindi mo pwedeng gamitin pang-angkat. Oo. Gagamitin mo lang pambayad ng utang. Oo. So ngayon, talagang hirap na hindi ka makapag-import, di ba? So yung mga sa grocery, wala ka makikita ng imported items, bibili ka lang sa Pampanga, sa Dao. Oo. Nepo Mart. Oo. Tapos yung mga negosyo, talagang bagsak. Marami nag-alisan. Yes, kasi so, martial law. ayaw mong bumalik sa ganong sitwasyon kasi maghihirap yung buong bansa. Hindi lang yung mga sabihin mong Duterte supporters, pati yung mga Marcos supporters, maghihirap yan. Correct. Oo. So, yan yung kabuuan nung gusto kong i-share ngayong Okay, umaga. nako. So talagang when looking at all the slides, talagang very disheartening, no? Because I guess if we are going to give a grade to the president, yung mga promise me, mas maraming pinangako kesa sa mga napatupad. Correct. So ako gusto ko muna Miss Cora pag-usapan yung talagang dikit sa sikmura ng mga Pilipino, which is yun na nga, tayo biktima ng either kakulangan ng trabaho, yung inflation nga, tapos yung patuloy na pag-akyat ng mga presyo ng mga bilihin. So, in terms of, sabi mo nga, 162,000 per Filipino na ang may utang. Paano po kaya natin maaagapay itong pataas ng mga presyo ng mga bilihin? Sabihin na natin, part of that, ang rason is dahil po sa krisis po sa gitnang silangan na wala naman tayong kinalaman. Pero because nga 100% we import oil and gas, di ba, and coal. So,
domino effect po yan. Ms. Cora, how do you think the President should address this in terms of talagang directly affecting the Filipino? Let's start with employment. Sabi nyo nga, pinakamataas po ngayon ang unemployment. Kung aanuhin natin, isusuman natin yan, parang 10 milyon. Kasi parang 8 million, nagpa-part-time lang, 2 million something ang unemployed. So 10 million, that's almost 10% of the Filipinos. How do we address that po? Dapat talaga yung budget, gamitin yan talaga magbigay ng trabaho. So dapat infrastructure, okay, social services, tigilan na yung ayuda. Okay, magbigay ka ng ayuda sa iba, pero yung billion-billion na binibigay nila sa ayuda, mas maganda kung trabaho ang ibibigay kasi ang trabaho ay sustainable. So wala tayong masyado kasi ngayon nakikitang infrastructure projects na Because of malalaki, that. di ba? Oo. Dati, madalas magpabid ang government. No? So ngayon, wala. Tinigil pa nga yung ibang dapat tinigil. Projects, And oo. these infrastructure projects give a lot of employment yeah. and jobs. Oo, No? oo. So yun, normally talaga in any economic policy strategies na maririnig mo, in a crisis, it's the government that always pump primes the economy. So ngayon, hindi siya nakakapag-pump prime. Bakit? Kasi marami nang lumabas na pera napunta na sa corruption. Oo. So napaka-limited na ng flexibility ng government magbigay ng subsidies, maggawa ng mga meaningful projects. At saka walang vision kasi. So ano bang gusto mo? Saan mo gusto pumunta ang Pilipinas? Kung may vision ka, meron kang master plan na gagawin for every city or for every province or for every region. At doon pupunta yung pera na mag-build ng roads, Oo. ng bridges, ng mga airports, ports, ganyan. Ngayon, Stop bihira muna. na lang, Kasi oo. 'di ba yung BBM nga, it was supposed to be build better more, Yeah. 'di ba? And because unfortunately, because nga of that scandal, natakot nga sila mismo, natakot. Kasi nga kaya tuloy wala nga DPWH, iilan lang ang mga infrastructure, mga projects, 'di ba? So makaka-recover pa kaya? We're already at half of the years almost gone. Tapos parang 2 years, pero sabihin na natin by 2028 o halos wala na talaga yan eh. Meron pa bang pag-asang Bawi. makabawi? If ever, konti lang. Kasi Oo. ilan na lang natitira sa termino niya? Oo, 1.5 years or oo. something. So, kasi ang infrastructure projects, it takes years to Years, complete, oo, di ba? oo. Although, kung magtino sila at magkaroon ng fiscal discipline ulit, then at least what's ever left of the budget, this year, next year, magkaroon na ng talagang meaningful projects, no? Na mabigyan na talaga ng trabaho yung mga tao. Kasi in any economic policy, dapat talaga ang priority mo, jobs. Jobs, okay, employment. Oh, Ricky. Siyempre, ma'am, itong SONA, di ba, parang ang auditing tayo ngayon. Talagang numero talaga yung pinag-uusapan para makita po talaga natin kung ano talaga yung naramdaman versus kung ano yung napangako. Pero yung mga Pilipino naman po, lalo na kami mga ordinaryo tayo, mga ordinaryo Pilipino, we do not experience good governance in a spreadsheet, di ba? Yes, oo. Yung kumbaga ang inflation, kaya pinapa-explica ko po sa inyo kanina dahil these are highfalutin words for the Correct, common oo. people. Ano? Ang nararamdaman talaga nila, inflation for them is measured kung yung parehong budget nila sa ganitong panahon ay maggaan pa nila the next month para makabili ng groceries para sa kanilang pamilya. That's how it is. Hindi naman spreadsheet yan eh. Correct. And now, as much as we want, I think, I'm positive that we all want the president to succeed because his success means the success of the nation. Medium term na lang po yung pag-usapan natin because as you said, 2 years na lang po ang meron sa ating Pangulo. Ano po yung mga specific na pwedeng gawin pa ng kanyang administrasyon, ng kanyang gobyerno in those 2 years po para tugunan po yung pangangailangan ng mga ordinaryong Pilipino because this is really concerning of 52%. Ang nagsasabi nga po na mahirap sila. So, paano po yun? Ano po yung mga specific medium-term goals siguro ng Pangulo? Ganun na lang natin. Ayun nga, yung kagaya ng po. sinabi ko kanina, kailangan mag-umpisa sa presidente mismo for him to tell everyone in his government
magkadisiplina kayo. Ma'am, so these are parang general terms Oh, Siguro gawin itigil- natin mas specific. Itigil ang corruption. Itigil ang korupsyon. Oo. Kailangan po ba na mamaya may ma-announce siya na may mananagot na from his promise from last year? Oo, dapat talaga kasi hanggang walang nakukulong na malalaking isda. At saka maski maliliit na isda, dapat marami yan eh. Ang dami kasi ngayon talagang ang tindi ng corruption ngayon. So hanggang walang nakukulong o napapanagot, hindi titigil yan kasi hindi sila natatakot eh. So meron po ba kaya po ba nating pangalanan, in your opinion as an economist, para mabalik po yung investor confidence, for example, sa Pilipinas, and then it will, magkakaroon ng domino effect na yan di ba? Sino po ang dapat niyang panagutin? Actually, maraming gustong tumistigo, yung mga sundalo, di ba? Yung Pero 18, hindi pinapakinggan eh. Di ba? Hindi tinuloy yung investigasyon. Sila mismo pinapangalanan nila kasi mga eyewitness sila. Yung mga Bersamin, hindi rin sila napatawag sa investigasyon. Alam din nila ang nangyari kasi eyewitness din sila. So dapat mapakinggan yan kasi sila mismo ang magpapangalan. Ako, I have no personal knowledge. Diba? So I cannot name names. Pero yung mga eyewitness mismo, dapat pakinggan sila kasi sila yung gagawa ng paraan para maging accountable yung mga kawatan. Pero Miss Cora, sabi mo nga na talagang dapat infrastruktura. Pero aside from that po kasi yung dapat managot, sabi mo nga dapat managot. Ako, after managot, dapat soli pera eh. Kung masoli kaya yung perang yon, may babalik ba yon sa Treasury, Bureau of Treasury? Magagamit ba yan ng tama? Or sila na magpaparti-parti lang yun dahil naibalik na po? Paano po yung accountability po noon? Mahirap kasi alam mo, kailan ba nangyari? 2024? 2025? Okay. Kung ako nakatanggap ng maleta, hypothetically. There will be signs. Di ba? Kung makatanggap ka ng maleta, saan mo ladalhin yung perang yun? Unang-una, hindi yan kikita ng interest kasi hindi yan tatanggapin ng bangko eh. Talaga? Kasi may anti-money laundering issue na you cannot deposit a huge stash of cash na walang pinanggagalingan. So, hindi mo pwedeng i-declare yan sa bangko. Diba? Okay. So, kailangan gastusin mo yan. So, pag either i-invest nila yan sa real estate o ilabas nila sa bansa, doon nila ipapasok sa bangko sa ibang bansa. Yun yung mga safe havens na sinasabi, ganyan. Or, So, mahirap na makabalik dito mahirap talaga. na. Kaya, yung iba, di ba, yung mga diskaya, bumili sila ng mga mahaling kotse. sasakyan, correct. Yung mga ganon. So, yung mga jewelry, ganyan. O ipapasok sa casino, tapos doon ang money laundering. Oo, doon sila maglo-launder, ganyan. So, mahirap nang ibalik kasi mahirap nang i-trace kung saan napunta yung billion-billion na nawalang yun. Wala na tayong pag-asa pa. Okay, so parang futile exercise. So yung mga sinasabi ng AMLAC na naka-freeze yung mga accounts nila, Yun na lang, pwede. bibitsugin na lang yon. Oo, konti na lang yun. Konting-konti na lang talaga yon. Wala sa kalingkinan na talagang ninakaw nila. Di ba may mga reports nga yung iba-ibang, may mga reports tungkol sa mga naibiling bahay na sa Estados Unidos, Sa o kaya Espanya. sa Espanya, ganyan. So, mahirap nang kunin yun di ba? Kasi mahabang litigation. Maski na alam mong na hindi yan nakuha sa malinis na paraan, you cannot just get that and sell that property. Gagastusin ng Sequester. gobyerno sa mga lawyers, sa mga So, mahirap talaga. Ay, okay. So, naasahan niyo po ba na may... kasi pinapakinggan po natin kanina ulit yung pinangako ng Pangulo nung nakalipas sa SONA, di ba? Sa palagay niyo po ba mamaya sa kanyang SONA ngayong 2026, meron na po ba siya mapapangalanan na mga kailangan niyang habulin po natin mga Pilipino? Are you expecting anything in that regard? Alam mo, hindi ko maintindihan yung ginagawa ngayon ng ombudsman kasi sabi niya, sasampahan niya ng kaso si Romualdez at saka si Zaldico. Okay, hindi natin alam kung para sa SONA lang yon o kung totoo talaga. So, makikita natin in the following days. Kasi kung may mangyari talaga doon, talagang may mangyayari sa accountability. Pero kung salita lang yon, after SONA, wala na naman yon. Hindi ko alam kung pangangalanan ni BBM yon kasi pinsan niya si Martin Romualdez. So,
remains to be seen. Oo. Oh, Miss Cora, ito another thing that bothers me nga. Sabi mo nga, buti na lang meron tayong mga OFWs, 2 million around, 'di ba, the world na nagpapasok ng bilyon-bilyong ng dolyares. Pero unfortunately, ang exchange rate nga natin ngayon, sabi nyo nga nasa 61.80. Ako sabi ko baka isang hatching na lang nasa 62 na po tayo eh. Yung itong palitan ng ating piso kontra dolyar, maganda para sa mga exporters natin. Pero yung mga importers natin, yun na nga, ang bayad natin sa crudo is in dollars, tapos raw materials in Bigas. dollars, bigas, imported, puro tayo nag-aangkat ng angkat. Meron pa ba tong, tama ba yung ginagawa ng BSP because you came from BSP? Dapat ba nating nakokontrol rin yung exchange rate para po talagang pag tayo po ay gagamit, mas kumbaga, marami nagsasabi na parang masyadong mababa ang peso rate eh. Actually, pagdating sa currency, free market yan eh. Okay. So hindi yan pwedeng kontrolin ng BSP. Oo. So ang pagtaas at saka pagbaba ng piso ay demand and supply. So yung pagpasok ng dolyar at saka paglabas ng dolyar, diba? oo. So ngayon mas maraming lumalabas kasi nga unang-una Angkat ng angkat. nag-aangkat tayo, tumataas ang presyo ng crudo, tumataas yung presyo ng iba pang bagay, no? Kasi pag tumaas ang presyo ng crudo, pati yung mga industrial machines and everything na inaangkat, tumataas din yun. And ikalawa, may mga lumalabas na investors, Yan. foreign investors. Kaya yung net foreign direct investments mo, 250 million na lang kasi may mga lumalabas talaga eh. Hindi na sila happy dito sa Oo, Pilipinas. tapos, yung pumapasok, konti lang, di ba? So, yung exports natin, yung export receipts natin, masyadong maliit compared sa imports. So, Imports, negative lagi ang trade deficit natin. Ang trade balance natin is always a deficit. Ganyan. Kasi nga, mas malaki talaga ang imports natin. Tapos, saan pa ba tayo kumukuha ng dolyar? Sa pangungutang. Di ba? Kaya lumalaki ang utang natin. Tapos sa OFW remittances. Yeah. So talagang magpasalamat tayo sa mga OFWs Ws. kasi kung hindi dahil sa kanila, mas bagsak pa ang piso. Siguro mga 70 na. Talaga? Kung wala, oo. So you don't think it's going to rebound na hindi na tayo babalik sa mga dating mga level? Is this going to be the new norm? Makaka-rebound yan kung magbalik ang mga investors. Oo. We That's the only way. At saka, yung lumakas ulit yung, kasi alam mo, nanghihina rin ng OFW remittances. Bumaba yung growth niya kasi maraming na-affect na jobs sa Middle East. So, because of the nag-uwian war. eh. Oo. Oo. So, kailangan talaga tumaas ang export receipts natin, number one. Second is foreign direct investments, dapat tumaas. At saka OFW remittances. Kasi yan talagang main sources. Of course, tourism is also a source of dollar Ayun na earnings. nga eh, No? oo. So, hanggang hindi lumalakas yung mga yan, manghihina pa rin ang piso kasi mas mataas ang demand kesa sa supply. Ma'am, bago natin pakinggan maya-maya yung mga bagong economic promises ng Pangulo, no? Siguro po, ano sa tingin nyo bilang isang ekonomista, yung kailangan niyang ipaliwanag from his economic promises naman and commitments noong nakalipas na SONA? Siguro top 3 po na kailangan ipaliwanag sa taong bayan from his economic commitments at that time. Hindi ko alam kung paano niya ipapaliwanag kasi magre-reflect yun sa kanyang performance, di ba? So he will keep on denying na may problema. Kaya hanggang ngayon nagde-deny sila, lalo na yung kanyang spokesperson, napakagaling mag-spin, di ba, ng story. Pero pag tinignan mo yung mga numero, talagang pahina ng pahina yung ekonomiya. So, hindi ko alam kung paano niya gagawin. Kaya nga, curious din ako sa kung ano yung pwede niyang sabihin. Kung bibigyan niyo po ng grado ang kanyang performance, ma'am, siguro grado ng Pangulo at grado ng kanyang gobyerno. Because sabi ko nga, di ba, it takes a whole government naman talaga to run the country. Ano po ang grado niya pagdating po sa ekonomiya? Siguro 1 out of 10. 1 out of 10? Hindi. Or Out scale of of 1 10, to on a 10. scale of 1 to 10, sorry. Siguro mga 3 or 4. 3 or 4. So, bagsak po. Oo. But is there still, do you think he can, kasi na lang parang less than 2 years yung mga low-hanging fruits na lang na pwede niya talagang gawin, di ba? Kasi na lang maikling panahon Ano yung dapat niyang tutukan? May budget pa siya Magbigay siya ng trabaho. Oo. Trabaho talaga. Oo. So dapat talaga yung DPWH, ituloy na nila. Huwag na silang magpigil. At saka, hindi lang DPWH, pati yung
yung mga yung sa education, Oo. sa ano. Kasi like sa education, magtayo kayo ng mga eskwela, di syempre, bibigyan ka ng trabaho. Oo. Yun. So, yung sa health, improve niya yung health system. System. Kasi it's coming from a very low base. Low-hanging fruit yan. Yeah. No, pag dinagdagan, pag inayos nila yung, yung health service, medyo tataas ng konti yung kanyang... Do you think, Ms. Cora, kasi this year's budget, number 1 went to education, di ba? With over 1 trillion, if I'm not mistaken, 1.345 went to education. Second was public works at 530.9 billion. We had Dr. Liachon a couple of weeks ago, sabi niya, dapat yung pangalawa is health. Do you think na dapat ang DPWH should take the third highest, or because DPWH is the one who gives the most jobs, what should be prioritized after education? Should it be health or should it be job employment? Actually, DPWH, all-encompassing yan. Kasi sa kanya pumupunta yung budget, magpatayo ng eskwela, magpatayo ng health centers. So, kaya malaki yan. So, I'm not saying na low priority yung iba, pero parang catch-all ng DPWH pagdating sa For construction. infrastructure, Kaya yan talaga dapat diyan magtino talaga. So, hindi ko alam kung anong ginagawa ni Vince Dizon dyan. So, kasi talagang hindi pa nararamdaman ng mga tao yung ginagastos sa infrastructure. Okay. And then, so parang ganun. So, it all depends. Pero health is really important kasi kung malnourished ng mga tao or mababa ang Stunted health, growth. no? Stunted ang growth, ganyan, magkakasakit. Eh ngayon, kung ang kinakain mo, kunwari, di ba, so ang value ng piso ngayon, because of inflation, is just 73 centavos. So kumita ka ng 100 pesos, ang kaya lang niyang bilhin is 73 pesos worth of goods. So, anong mabibili mo sa iyong salary, okay, on a daily basis? Kaya maraming namamalnourish na sinasabi ko, mga bata ngayon. Kaya, eventually magkaka-health issues ka na medyo mas malaki. Mahina. Oo. So dapat talaga anuhin natin yung do you agree na dapat second ang health? Ang health natin priority ng ating pangulo. Yes, Oo. yes, So ipangatlo na lang natin ang DPWH. Well, in terms of priority, Budget. yung budget hindi kasi sasaluhin nga ng DPWH yung pagpapatayo. pagpapatayo. Oo. Kaya Lahat ng malaki. ahensya at departamento apektado po di ba? apektado ng DPWH. Whether it's tourism, nakaangkla pa rin dyan yung DP. Lalo na ang tourism kasi yung infrastructure dyan talaga. Oo, yung mga airport. Pero ang balita ko nga, dahil nga tumigil yung DPWH, even the efforts, for example, of tourism, napigil din. Kasi di ba, paano nila aayusin yung connectivity, for example, di ba? Kaya Kung bagsak ang pipigilan tourism natin. natin. Oo. Ay, nako. Sige, Miss Cora, on a more positive note, kasi it's very disheartening nga, but maybe before we let you go, you can give us maybe some rays of hope. Is there still hope, or is it talaga something na we have to concede and say, wala na, talagang na tayo, nasa kangkungan, pupulutin na lang tayo sa kangkungan? Siguro kung kung mag-internalize talaga si President Marcos. Internalize niya talaga yung chances niya of hindi na talaga masira makilala siya as being the worst president in the Philippines. Dapat yung remaining term niya, gamitin na niya talaga to improve, the livelihood of the Filipinos. I can't even say improve the economy because it will take much more to improve the economy and bring results coming from that low base. Lalo ngayon, tumataas na naman ang crudo. Oo. Di ba? Nasa 90 plus na naman ang crudo. Yung diesel. So, mahirapan na siya talaga makarecover from an economic standpoint. Performance na lang. So, at least mag-improve yung survey results niya. Kung magbigay siya ng trabaho, ayusin niya yung inflation, provide subsidies, ganyan. Instead of ayuda, mag-subsidy na lang siya. Kasi yung ayuda, sandali lang yan di ba? 1 or 2 months, ubus na yung Buti ubus na kung yung 1 ayuda. month nga Oo. Sabi nga ng mga jeepney driver, yung 3,000 na nakukuha nila, Oo, pang baliwala. 2 araw lang yun. Pang Baliwala yun baliwala. talaga. Oo. So, yun. So, dapat talaga ituunan niya yung attention niya in giving jobs and improving the pricing situation. Kasi that's the one that will help people. Even the lowest, yung mga salaylayan, sinasabi nila,
na at least makakope man lang. Oo. So sa inyo po talaga jobs pa rin talaga ang sagot, no? At least yung for the remaining Yeah, term na lang for of the the president, no? It's easy naman to get a job eh. Pag hindi ka tamad at hindi ka mapili basta may trabaho, kunin mo na 'yon para at least 'yun ang pangbili mo ng gastusin para sa iyong pamilya, no? Okay, thank you very much Miss Cora.